June 30, doon siya nakaranas ng ulan. Tapos kahapon may pag-ulan. Kung ngayon walang ulan, maaaring bahagyang huminto yung pag-angat ng elevation ng Angat. Tapos kung hindi pa rin uulan sa ibang araw, ay bababa uli yan. Kaya kailangan natin ng continuous rain kahit na mga light to moderate rains, pero tuloy-tuloy, makikita natin yung dahan-dahan siyang papanik yung elevation. Natatandaan niyo yung bagyong Undoy? Mga 400 plus millimeters of rain, binuo sa isang araw. Kita mo naman na naging dilubyo sa Metro Manila nung ganong karaming ulan. So kung yung 900, ibubuhos mo sa short period of time, talagang kakaroon tayo ng flooding talaga. Kaya kailangan yung forecast rainfall na kailangan 900 millimeters of rain, kailangan naka-spread out yan sa within 1 month. Sa trend, ganun talaga yung recovery niya sa natin. Pwede namang mabago yung trend na yun. Pero sa trending talaga, yung pag-ahon ng elevation ng Angat, pumapalo sa last week of July, papasok ng August. Kasi diyan pumapasok yung mga bagyo. Pero ang gusto lang namin, dahan-dahan siyang umakyat na pagdating ng end of the year, nasa normal high water level siya by December or January. Para pagpasok ng summer next year, sufisyente yung tubig natin. Hindi tayo mamomroblema sa tubig pagdating ng summertime. Talagang diyan na po lahat ng gagaling ang tubig ng Metro Manila. Kasi imagine mo, hindi lang basta Metro Manila, Greater Metro Manila na. Kasi outside na sa katulad ng Bulacan, kumukuha na diyan.